kadakilaan, sa kanyang biyaya, sa kanyang mga anak. Salamat sa Diyos, sa kalakasan at buhay na naman ay pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. At nais kong pasalamat dahil minsan pa binigyan po ako ng pagkakataon na makatayo dito po sa likod ng pulpitong ito upang magbahagi ng kanyang salita. Amen? Amen. Sa mga kapatiran na nasa ibang bansa, gandang umaga po sa inyo dyan. Pagpalain tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Naiiyan ko po na tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbabasa ng salita ng Panginoon. Ngayon po, buklatin natin ang ating Biblia sa Luke chapter 2. Luke chapter 2 and verse number 8. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos in Luke chapter 2 verse 8. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you: you shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things, and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama, Diyos ng bansang Israel. Panginoon, kayo po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Dakila namin ang iyong pangalan, tinataas namin, O Diyos. Ikaw na siyang nagbigay ng pag-asa, ng kaligtasan, bawat isa. Ikaw na nag-provide sa aming mga pangangailangan spiritually, materially, Panginoon, and financially. Salamat, Panginoon, ngayong araw na ito ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil kung nga po mapatuloy ng banal na Espiritu ang siyang malayong kumikilos sa puso at isip ng bawat isa. Meron mang may makaramdaman sa amin, pagalingin niyo po, Ama. Meron mang may mga problema sa buhay, bigyan niyo po ito ng magandang solusyon na sa inyong biyaya, Panginoon, at kahabagan. Wala po kami nitong itinataas at pinupuri ko niyo kayo lamang, O Diyos, sa inyong lahat ng paglakihan. Bigyan niyo kami ng mababang kalooban, Panginoon, at tanggapin ng pong mensahe ng araw nito. In Jesus' name, Amen. Amen. Mari na po tayo maupo. Last time, mga kapatid, nung ako po ay nag-preach po dito, sa likod po ng pulpitong ito, binahagi ko po sa inyo yung mga dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo po ay naparito po dito sa lupang ito. So, unang pong dahilan na sinare ko sa inyo is to fulfill the prophecy, the spoken prophecy of the prophets in Old Testament, mga kapatid. Pangalawa, He came to this world because the Father in heaven sent Jesus Christ, His only begotten Son. Inutusan po siya ng kanyang Ama. Yun po yung command ng kanyang Ama na siya ay paparito po dito sa lupa. Amen? And pangatlo po,
na dahilan kung bakit siya naparito is to save His people from their sins. Amen? Ang ganda po, no? To save people from their sins. And then, last time din po, tinalakay natin yung lugar na kung saan ay panganak ang Panginoong Jesucristo, sa Bethlehem. Amen? Sa Bethlehem, Ephrata. Kung saan sa lugar na yon, dito po yung lugar na kung saan Bethlehem means the house of bread. No? Dito po yung tahanan ni David, gaya ng nabasa natin. No? The house of David, dito po yung pinanganak si David. So, from the meaning of this word, this name of that place, masagana po yung lugar na to. Amen? Amen. Kasi house of bread. Okay? Bagay, maraming tinapay doon. Sa Genesis po kasi, yung lugar na yun, pinagpala. Sa Old Testament, pinagpala po yung lugar na ito. Nagpadala po ng maraming tinapay ang Panginoon po dito noon. Tinawag itong house of bread. And then yung Ephrata, na word, Bethlehem Ephrata means a place of fruitfulness. Ito po yung lugar ng pagiging mabunga, no? Sa Bethlehem Ephrata. At kung maalala po ninyo, dito rin po ang lugar ng asawa ni Ruth. Na kung saan ang Book of Ruth, mga kapatid, ay sumasalamin sa buhay ng mga Gentiles. Si Ruth po ay isang Moabite. Hindi po siya Israelite. Moabites po siya. Ang mga Moabites po ay mga Gentile people. No? Hindi po sila kasama sa Commonwealth of Israel. At naipangako po ang pangako sa bansang Israel. Pero itong Moabite woman na ito na si Ruth ay handa niyang tinalikuran ang kanyang Diyos-Diyosan at kanyang ginawang Diyos ang tunay na Diyos ng bansang Israel. Kaya sumasalamin ito ng buhay nating mga hintil na tumalikod tayo sa Diyos-Diyosan. Dati ay sumasamba tayo doon. At tayo ngayon ay sumasamba na sa tunay na Diyos. Amen? Amen. Tunay na Diyos. Buhay na Diyos. No? So yun po. Ang ibinahagi po sa inyo nung nakaraan. At ngayon po, nais ko pong ibahagi sa atin ngayong umaga, yung mga tao, meron po kasing 4 na klase ng tao na nakakita at bumisita. Okay? Bumisita at nakakita sa ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay may panganak. Okay? Ha? Mayroon pong 4 na klase ng tao dito. So, una po, na gusto ko pong makita ninyo, the first kind of people who visited Jesus Christ when He was born in Bethlehem Ephrata. Number 1, in Luke chapter 2 verse 8 is, makita dito the shepherds. Okay? The shepherds. Makikita natin sa chapter 8, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. By the way, gusto pong pamagatan ang ating pong lesson, ang ating preaching ngayong araw ito, when they saw Jesus. Nung nakita nila si baby Jesus, si Jesus. Okay? When they saw Jesus. So makita natin dito, mga kapatid, yung kalagayan po ng mga taong ito nung nakita po nila ang Panginoong Jesus. So, ayon po dito sa binasa po natin kanina, na itong mga shepherd na ito ay namamastol ng tupa, okay? Hindi araw, kundi gabi. No? Hindi araw, kundi gabi. Alam po, nung araw, nung old times, nung mga panahon ni Abraham, mga kapatid, kung ikaw ay namamastol ng tupa, marami kang alagang tupa, ikaw ay mayaman. Noong mga panahon na yun. Okay? Isa kang mayaman. Kasi ang kayamanan nila yun ay tupa yan, mamamastol ng sheep, ng goats, kung ano-ano pa man dyan na hayop. No? Pero karamihan nun, pinapastol po nila is sheep. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, no? Meron po silang magandang trabaho. Amen? Meron pong marangal na trabaho itong mga shepherd na ito. Sapagkat sila po ay
naglalamay, no? Para mamastol ng tupa. Yung iba, naglalamay para magsugal eh. Okay? Naglalamay sila para mag-inuman, naglalamay para magsugal, ganyan. Pero itong mga to ay naglalamay sila dahil sila ay namamastol ng tupa. At hindi po masama namamastol ng tupa. Amen? Kasi po ito ay trabaho na mabuti at marangal. And then suddenly, mga kapatid, the angel of the Lord came upon them. And said, I bring you good tidings of great joy. In verse 10. I bring you good tidings in great joy, which shall be to all people. Yan, meron papamalitang magandang balita sa inyo. Okay? Kung saan ito ay magiging maganda sa lahat ng tao. Okay? Great joy. Dakilang kagalakan. Dakilang kagalakan talaga, no? Sapagkat, okay, verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. May papanganak na sa siyudad ni David ang tagapagligtas na kung saan ay ang Panginoong Jesucristo. At nung pagkarinig po nila, mga kapatid, sa mga pananalitan iyon ng anghel, okay? In verse 15, okay? They decided to go toward Bethlehem to see which the Lord hath made known to them. Okay? Para makita nila, para mapatunayan nila yung inireveal ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel sa kanila. Okay? Sila po ay nagmadali, okay? Na pumunta sa lugar ng Bethlehem. Amen? Sila nagmadali. In verse 17, mga kapatid, in verse 17, when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning his child. Okay, in verse 17, unang puntos na makikita natin dyan under the shepherd is they proclaim the Savior. The things about the Savior. Amen? They proclaim, sabi niya, when they had seen it, they made known abroad. Okay? So when they saw Jesus, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. Amen? So napakagandang bagay po, mga kapatid, na nung nalaman natin ang tungkol kay Jesucristo ay ipinagkalat natin yung bagay na yon. Amen? Makita natin dito na hindi man sila sinabihan ng anghel ng pagsige. Kapag nakita niyo itong batang ito, at napatunayan ninyo na totoo yung sinasabi ko sa inyo, okay, pagkalat nyo okay, pumunta kayo sa iba't ibang lugar, and then sabihin nyo, hindi sinabi ng anghel yun, but they are voluntarily share or proclaim these things, this message. Amen? So napakaganda. At hindi lamang yun, mga kapatid. Nung pagkatapos po nilang binahagi, prinoclaim yung mga bagay-bagay na sinabi ng anghel na totoo sa kanila, okay? Actually, nagtaka nga yung mga tao dito eh. Nag-wondered po sila sa bagay na ito. They wondered. Okay? Ang mabuti dito, in verse 20, mga kapatid, kung titignan nyo yung mga Bible, sabi ng verse 20, they returned. Okay? They returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen. Amen? They returned. Bumalik po sila. So, a Christian also proclaim the things which she or he already know about Jesus. Amen? And don't forget to return. Come again. Come back to praise and glorifying God. Nung nalaman niyo ang tungkol sa Panginoong Jesucristo, bumalik ba kayo? Bumalik ba kayo sa kanyang bahay-sambahan? Amen? Amen. Amen. Kaya nandito tayo ngayon, glorifying and praising God. Napakagandang bagay po, mga kapatid, ang makikita natin dito sa buhay ng mga shepherd na ito when they saw Jesus. When they saw Jesus.
They proclaim the Savior and they glorify and praise God. So ang kalagayan nila, nandun po sila sa lugar na marangal ang ginagawa when they saw Jesus. Amen? Nag-i-amen kayo kaya hindi tayo magtatagal. Ganun po, napapabilis po ang preaching pag may nag-i-amen eh. Amen? Amen. Okay. Pangalawang tao, the just and devout man. Okay? Ito po yung pangalawang tao na nakakita kay Jesus. Okay? After po kasing nanganak si Mary, kasi nga sabi ng Biblia na si Jesus Christ ay dumating under the law. Batas. Ano po? Under the law. Kaya nung mga panahon na yon, sumusunod po sila sa batas ni Moses. Na merong batas noon na kapag naipanganak ang bata ay ipupunta nila sa templo upang mag-alay sila doon. Mayroon silang ritual na gagawin doon. Ha? So, si Mary po ay nanganak, mga kapatid. Siya po ay 7 araw na madumi. Sabi niya, 7 araw. Ibig sabihin po, nagdudugo po siya. At sa pang-8 araw, tutuliin yung bata. Ha? Tutuliin po yung bata. And then, bago po ipunta sa templo si baby Jesus, kailangan yung nanay po niya ay malinis na. Ibig sabihin, wala nang dumi na lumalabas sa kanya or dugo. So, ang mga nanay po dito, di ba, 1 month po tayong kayo. Hindi po kayo po pala, hindi ako. 1 month po kayong dinudugo, may dumudugo po na lumalabas sa inyo. No? So, kailangan po yon. Kung titignan po natin dito, ang Panginoon nun ay malinis, ayaw niya ng marumi. Ayaw niyang marumi, natatapak sa templo. So, dapat malinis. Kaya niyang mag-purify. Ibig sabihin po, dapat mawala po yung dugo. So, kung bubuklatin natin yan sa Leviticus chapter 12, titignan po natin sa Leviticus chapter 12, nandun po yun. Genesis, Exodus, Leviticus chapter 12, ayan, ang sabi dito, ayon sa batas, and the Lord, verse 1, Leviticus chapter 12, verse 1, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, pag nabuntis, and born a man-child, at nanganak po siya ng lalaki, and born a man-child, then she shall be unclean 7 days. 7 araw po siyang madumi. According to the days of the separation for her infirmity, shall she be unclean. And in the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. Sa pang-8 araw, dapat pong matuli yung bata. And she shall then continue in the blood of her purifying 3 and 30 days. She shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary until the days of her purifying be fulfilled. So hindi siya pwedeng maghawak ng mga bagay-bagay sa sanctuary or sa templo, mga kapatid. Hindi siya pwedeng pupunta doon, hindi siya pwedeng maghawak. So ibig sabihin, 33 days plus 8 days. Ilan yun? 41 days bago nila pwedeng ipunta sa templo yung bata. No? Ngayon, after purifying, pagkatapos mag-fulfill o matapos yung pag-purify niya ng 41 days, ika-42 days, pwede na siyang ipunta sa templo. At natapos po yun, mga kapatid, nung natapos po yun, pinunta po nila sa templo si Jesus Christ. At doon po sila mag-aalay ng offering nilang dalawang turtle doves or dalawang pigeons. Sabi niya po dito. No? Ayan. So, nung nagpunta po sila ng templo, mga kapatid, kay point number 2, in verse 28. Dito po muna tayo sa verse 25. Okay? And behold, pangalawang tao na nakakita kay Jesus. The just and devout man. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And the same man was just and devout,
waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord Christ. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child, Jesus, to do for him after the custom of the law. Okay? So itong si Simeon po, by the way, ang ibig sabihin po ng Simeon is hearkening. Hearkening or hearkening. Pakikinig. Ano po? Pakikinig. Simeon. Ito pong si Simeon, mga kapatid, ay sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo makikita ang kamatayan hanggat hindi mo nakikita itong Savior na ito, si Jesus Christ. At ngayon po, kinilo siya ng banal na Espiritu, nagpunta po siya sa templo. At doon, nakita po niya yung magulang ni Jesus Christ na si Mary at Joseph, at nakita po niya yung bata. No? Nakita niya yung bata, at ang sabi niya sa verse 29, Lord, now latest, thou thy servant depart in peace according to thy word, for mine eyes have seen thy salvation. Panginoon, hayaan mo ang iyong lingkod ay pumanaw na ng may kapayapaan. Ibig sabihin, mamamatay na ako according to thy word. Dahil nakita ko na ang iyong pagliligtas. Okay? For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people. So makita natin dito, mga kapatid, na yung salvation na yon ay inihanda. Amen? Inihanda ng Panginoon sa mukha, sa harap ng lahat ng tao. Okay? So ang gumawa po ng kaligtasan natin ay ang Panginoon. Amen? Hindi po tayo ang sariling gumawa ng ating kaligtasan. But God prepared this salvation for all the people. Kaya lang matigas ang ulo ng tao. Okay? Maraming relihiyon ang ginawa ng tao. Okay? Para sa tingin nila, maabot nila ang Diyos. Okay? Ito yung means na ginawa ng tao para maabot nila ang Diyos. Religion. You know, kahapon, yesterday, nanonood ako sa YouTube ba yun? YouTube yata. And then, may napanood kami, isang imam, na-convert siya ng Christianity. Alam niyo ang imam? Ito po yung leader ng mga Islam o Muslim. Parang pastor nila, imam ang tawag. No? So, na-convert siya bilang Christian. Sabi niya, ang nagturo sa kanya kung paano maging Christian ay yung Quran, yung Bible na Quran. Okay? Nag-wonder po kasi siya, no? Nagtaka siya. Okay? Bakit yung salitang Allah 4 times lang na nabasa niya sa Quran? Ang salitang Jesus, o pangalan ng Jesus, ay 25 times. Yan. At nagtanong siya, kung nabasa niya kasi sa Quran na yung word, yung salita, word, okay? Yung word ay Diyos. Okay? At sabi ng Quran na ito, kasi naguluhan po siya, mga kapatid, naguluhan siya, tinanong niya yung teacher niya. 10 years po siyang nag-aral sa school yun. Yung parang school din ng mga Muslim. 10 years siya. Hindi, tinanong niya yung teacher niya kung sino yung word doon. Siya ba yung creator or yung manglilikha or yung nilikha? So sabi ng teacher niya, dahil naguluhan siya, yung word doon ay hindi yung manlilikha at hindi siya yung nilikha. Sabi niya. Ngayon, habang nagbabasa siya ng Quran, mga kapatid, kung hindi ka satisfied sa libro na ito, you can read the Bible, sabi niya. So, binasa po niya ang Bible doon at nabasa niya yung John 1:12. Okay? Yung John 1:12 po. Okay? In the beginning, tama ba? John chapter 1 verse 1. To make the story short, mga kapatid, dito po siya naliwanagan
John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was God, was with God, and the Word was God. So binanggit dito na ang salitang iyon ay Diyos. Okay? Kung mapapanood nyo yun, may detail sa inyo ng mas klaro. At alam niyo po ang ginawa ng magulang niya sa kanya, ikinulong po siya sa kanyang kwarto, nilakan po siya for 20 days. Hindi po siya pinapainom, hindi po siya pinapakain. At dumating yung point na bitak-bitak na yung kanyang labi dahil po dehydrated na po siya. At ang ginawa po niya para mabasa yung kanyang labi, mga kapatid, kinagat niya yung kamay niya para dumugo, ito yung pinangbasa niya sa kanyang bibig. At dumating yung araw, binuksan yung kanyang room, may daladalang knife, yung kanyang ama. This is your last chance, sabi niya. Wala ka ng pag-asa. Kung pipiliin mo si Jesus, mamamatay ka. Pero kung pipiliin mo si Allah, mabubuhay ka. Sinakal po siya ng tatay niya, mga kapatid. Sinakal siya. And then, kung sinakal siyang ganyan, biglang may parang tumamang liwanag dito sa ganyan noo, at na-energize siya, mga kapatid. Lumakas, hindi niya alam kung saan nanggaling, hindi niya ma-explain kung saan galing yung lakas na yon. Okay? Kung sasakalin siyang ganyan, sumigaw siya, Jesus! Sinigaw niya yung salitang Jesus at biglang tumba yung kanyang tatay at yung kanyang hawak-hawak ng kutsilyo ay naisugat niya sa ganito niya. At kinabahan, mga kapatid, yung asawa niya, yung isa pa niyang anak, kinabahan. At tinakbo nila, nagmamadaling tinakbo nila sa ospital. Nakalimutan nila isara yung pinto nila, kaya siya nakatakas. At inanda ng Panginoon yung taxi driver na Christian. Doon siya sumakay. Umalis siya sa kanyang bayan, na-convert siya bilang Christian dahil napatunayan, nag-seek po siya ng truth. Nag-seek siya, naghanap siya talaga ng kung sino ang totoo. And you know what? Dahil umalis na siya sa kanyang bayan, pinagawan siya ng mock funeral. Yan. Kunwarihang burol. Yung binurol po siya, ginawan po siya, mga kapatid, ng puntod. Okay? Laminated yung kanyang mukha. Namatay siya. Mula nung araw, nung umalis siya sa kanyang bahay, yun yung araw ng kanyang kamatayan. Kaya natatawa siya. No? Panoorin niyo yun. Kaya sabi niya, kung ang dilim, kailangan ng light, di ba? Kung ang darkness, kailangan niya ng light. Ang patay, kailangan niya ng light. Di ba? Kailangan niya ng light, sabi niya. Tayo po ay patay sa harapan ng Diyos. Kailangan natin si Jesus para magkaroon tayo ng buhay. Ang ganda ng kwento niya, panoorin niyo yun kung makikita ninyo, mga kapatid. Kaya siya ay, tuwag-tuwa na siya yung naging Christian. Kaya sabi niya, ang nag-lead sa akin sa Christianity is the Quran. Yung Quran din, na libro nila. So siya po ay converted Christian. At di ko alam, nagpapastor na yata siya ngayon. No? Yun po ang kanyang testimony. Now, balik po tayo dito. So, when they saw Jesus Christ, they proclaim the thing which they seen and heard. Amen? So, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, na nakarinig din ng tungkol kay Jesucristo, ay kinakailangan din naman natin i-proclaim, di ba? Ipamalita yung magandang bagay na nalaman natin sa Panginoong Hesus. Amen? Ganun yun. Kaya kahit hindi ka nila sabihan, kung meron kang magandang nangyari sa buhay mo, kahit di nila tinatanong, sinasabi mo tama ba? Namasyal kami sa ganito, kumain kami ng ganito, masarap na pagkain, ang saya-saya. Saya-saya talaga, nag-enjoy kami. When you receive the Lord Jesus Christ, natuwa ka ba? Maganda ba yung experience mo kay Jesus Christ? Amen. Amen. So you must tell. Amen? Like these shepherds. So sila po ay
nag-proclaim. They tell Jesus. Number 2, the just and devout men. So, balik po tayo dito. Tapos na pala yung number 1. So, number 2 na tayo. Simeon. Simeon. So, tignan po natin yung kalagayan po ni Simeon po dito. Okay? When he saw Jesus, he was a just and devout man. Amen? Siya po ay matuwid at debotong mananampalataya sa Diyos. Amen? Okay? Now, nung nakita po niya yung bata, in verse 26, verse 26 ba yun? Verse 28, he took. Diba? Verse 28, sabi niya, he took. Then he took him up in his arms and blessed God, who said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word. So when he saw Jesus, he took him. Okay, he took, okay? And accept Jesus. So, kinuha niyo yung bata. So, nung narinig natin ng Panginoong Hesus, mga kapatid, tinanggap mo ba siya sa buhay mo? Amen? Amen? Makita po natin itong Simeon na ito, the just and devout man, he took the child and accept the child. And, nagpasalamat po siya sa Panginoon. Dahil nakita na niya yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Sa langit. So, makita natin yung kalagayan niya dito. When he saw Jesus, he is a just and devout man. Baka inaabangan ninyo, meron din bang nakita dyan na nung nakita niya, nang hold up siya. Yan. Nung nakita niya, umiinom sila ng alak. Okay, tignan natin kung meron. Okay? So, yun yung pangalawang tao na nakakita sa Panginoong Jesucristo when He was born. Pangatlo, mga kapatid, in verse 36, tignan niyo yung Biblia in Luke chapter 2, verse 36, pangatlong tao na nakakita sa kanya, and there was one Anna po ang pangalan niya, a prophetess. So kung may prophet, lalaki, mayroon prophetess, yung babae. The daughter of Phanuel, of the tribe of Aser, she was of a great age, and had lived with an husband 7 years from her virginity. So ito pong si Anna, mga kapatid. By the way, ang ibig sabihin po ng Anna is grace. Biyaya. Okay? Grace. So, kung pinangalanan mo yung anak mo ng Anna Grace, parehas lang po yun. Anna Grace. Yan. Ito po yung nagkasawa at nabalo siya. 7 taon po silang nagsama, pero sa kasawiang palad siguro, okay, namatay yung kanyang asawang lalaki. And then, nabuhay po siya. Nagpatuloy siyang nabuhay at siya po ay nabalo ng about 84 years. Ibig sabihin, ang 1 score po kasi is 10 years. So, 44 years po siyang balo, mga kapatid. Okay? Nasabi niya, and she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. So mula po siya nung nabalo, hindi na po siya lumabas o umalis sa templo, kundi siya po ay naglingkod sa Diyos. Amen? With fasting and prayers. Wow! Napakatapat po itong lingkod ng Diyos na ito. No? Wala nung nabalo, hindi siya naghanap ng ibang asawa, kundi ang inisip po niya, mga kapatid, dito na lang ako sa templo at ibibigay ko na ang buong buhay ko sa templong ito. Sa paglilingkod ko sa Panginoon. With fasting and prayer. So, makita natin dito, mga kapatid, na itong si Anna ay mapanalangin tao. Amen? Dahil prayerful siya. Binuo siya yung kanyang paglilingkod with fasting and prayer, and then magpapasting pa siya. Alam ko ang fasting, ito po yung pagliban ng pagkain. Hindi po siya kakain, manghihina siya physically, but spiritually, lalakas siya. Di ba, pag may hiniling tayo sa Panginoon, na isang bagay,
na gustong-gusto natin makamit sa Panginoon. Pwedeng yung family natin, masave sila, pwedeng yung kaibigan. Nagpapasting tayo, hindi tayo kumakain. Pagpapakita na talagang seryoso ka sa hinihiling mo sa Panginoon. Okay? So ito yung kalagayan ng taong ito, si Anna, when he saw Jesus. Okay? She is faithfully serve God with faith, fasting, and prayers. Amen? And then when he saw Jesus, in verse 38, she gave thanks unto the Lord. Nung nakita niya ang Panginoong Jesucristo, nagpasalamat siya sa Panginoon. Nagpasalamat ba tayo nung ini-introduce sa atin ang Panginoon? Meron ba talagang pagpapasalamat sa puso? Salamat, Panginoon. Nalaman ko na ang tagapagligtas, ang daan ng kaligtasan. Okay? Alam ko na kung paano maligtas. Thank you, Lord. Sinagot ka ng girlfriend mo, thanks God. Sinagot na ako. Diba? Ito, nalaman natin ang Panginoong Jesus. She gave thanks unto the Lord. Okay? She gave thanks unto the Lord. How many times tayong nagpapasalamat sa Diyos sa buong araw? Ha? Papasalamat ba tayo sa Panginoon every day? Amen? Amen? Ang ginagawa ko dahil yan si Mrs. Buntis yan. Every tulog, every gising, may prayer yan. Give thanks always, mga kapatid. So dapat, lagi po tayong mapagpasalamat sa Diyos. Amen? Ngayon, yung pinsan kong na tinakbo sa emergency hospital, hindi kinaya ng oxygen yung kanyang puso dahil mahina yata yung kanyang puso na. Kaya pinapump nila, hindi ko alam kung paano pinapump yun para lang makahinga. Diba? May mga taong gano'n, mga kapatid, binabayaran na yung hangin na pumapasok sa kanilang lungs para makahinga. Pero salamat sa Diyos, ngayong araw ang lakas mo, amen? Amen. Libre yung hangin na hinihinga mo, may kalakasan ka. So kinakailangan, mapagpasalamat tayo lagi sa Diyos. Amen? Amen. And then, letter B, she spake about Jesus to them. Okay? She spake about Jesus to them that look for redemption. Alam niyo po kasi, nung Old Testament sa New Testament, itong Old, ito ang new, nandito si Jesus Christ. So ito pong mga nasa Old Testament, mga kapatid, sila yung nag-iintay ng pagkatubos. Hinihintay po nila yung tagapagligtas. At sabi ng Bible, ito pong si Anna ay nagsalita siya sa mga taong nagsalita siya tungkol kay Jesus sa mga taong nag-iintay ng pagkatubos. Mga kapatid, yung mga naghihintay ng pinangakong tagapagligtas na si Jesus Christ. Tayo naman ngayon nasa New Testament po tayo, mga kapatid, tayo naman yung tumitingin sa tagapagligtas. Amen? Dito, hinihintay nila yung pagdating. Pero dito, tinitingnan na natin yung dumating na tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen? Ipinahayag niya, isinaysay ng babaeng ito, the widow woman, yun pong tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So, ikwento niya na itong si Jesus Christ, ito yung matagal na nating hinihintay na magre-redeem, magbabayad sa atin, manunubos sa ating mga kasalanan. Okay? Diba? Ang ganda nung when she saw Jesus, okay, she spake to those people who long for a long time to the promised Redeemer. Amen? When he saw Jesus, she proclaimed about the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Mga kapatid, ito po yung pangatlong klase ng tao na nakikita sa ating Panginoon. So, ang kanyang kalagayan, kumusta ang kanyang kalagayan, mga kapatid? She is faithfully served God with fasting and prayer. Maganda ba yung kanyang kalagayan?
Maganda po ba? Sa palagay ninyo, mataba ba yung kanyang spiritual life? Amen. Amen. And then the last man, or the last people who saw the Lord Jesus Christ in Matthew. Balik tayo sa Matthew. Ito na kasi yung kumbaga last sa apat na klase ng tao na nakakita kay Jesus Christ. Ito yung panghuli. Okay? In Matthew chapter 2. Kasi si Jesus Christ, nung nakita nila, about 2 years old pababa na yung age ni Jesus Christ. No? Hindi na siya baby. Ito po ay young child na po siya. In Matthew chapter 2 verse 10, sabi po dito, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. So, star pa lang ni Jesus Christ nung nakita nila. Labis-labis na po yung kagalakan na nadama ng mga wise men na ito. Amen? The wise men. In verse 10, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Abnormal na po yung kanilang kagalakan, kumbaga beyond normal yung joy po nila nung nakita nila yung star. Para po silang nakakita ng diamond. Nakakita ka lang siguro ng diamond, tuwang-tuwa ka na. Meron ng milyon na umiikot sa utak mo. Kayaman na ako. Kayaman na ako. May diamond. Pero nakita ng mga 3 wise men, yung star, para silang nakakita ng diamond, mga kapatid. Labis-labis yung kanilang galak. And then verse 11, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. So when they saw the young child, when they saw Jesus, they rejoiced. They fell down and worshipped Jesus. And they presented, or they offered gifts. Amen? Which is gold, frankincense, and myrrh. When they saw Jesus. Titignan po natin yung kalagayan ng mga taong ito. Ano ba yung lagay ng buhay ng mga tao? So, tinawag po silang wise men. Amen? They are wise. Sila yung mga pantas. Ngayon, pupunta po kayo sa mga verses, sa Proverbs, kung ano nga ba. Bigyan ko lang kami ng konting example ng wise men. Sabi po ng Proverbs chapter 9 verse 8, reprove not thy scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. So kung meron kang rebuke na tao, sinaway mo siya sa kanyang maling nagawa at hindi siya nagalit sa iyo, kundi mas mapalapit pa siya sa iyo at mas minahal ka pa niya, may tuturing mong wise yun. Amen? Pero pag pinagalitan mo yung isang tao at nagalit din siya sa iyo, siya po ay isang, siyempre, hindi wise, unwise. Diba? Kaya kayo, lalong-lalo na yung mga young people, pag re-rebuke tayo sa ating maling ginawa, mahalin natin yung nang-rebuke sa atin. Amen? Dahil may tuturing kang wise. Sabi ng Bible. Proverbs chapter 9 verse 9. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Okay? Pag bibigay ka ng instruction or panuto sa isang taong wise, ay magiging madadagdagan pa yung kanyang katalinuhan at magiging wise pa siya. Okay? And then teach a just man, and he will increase in learning. Ay mga matatalino, pag tinuruan mo, nakikinig yan. Amen? At nadadagdagan yung kanyang katalinuhan. Pero yung mga ayaw makinig, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Sabi ng Bible yata is mangmang. Okay? Proverbs chapter 10 verse 1. The Proverbs of Solomon. A wise son make it a glad father. Ang isang matalinong anak, nagbibigay siya ng kagalakan sa kanyang ama. Amen? Hey, young people, nagagalak ba ang mga tatay ninyo sa inyo? Amen. Kung oo, kayo ay matatawag na wise son. But foolish son is the heaviness of
her mother. Oh, kabigatan kayo ng inyong ina kapag tayo ay foolish na anak. Isang mangmang na anak. Amen? Proverbs 10:19. Kaya naniniwala ko yung mga wise men na ito, no? Nakikinig sila ng instruction. Itong mga wise men na ito, tumatanggap sila ng review. Itong mga wise men na ito, nakapagbibigay sila ng kagalakan sa kanilang mga ama at hindi sila pabigat sa kanilang mga ina. Amen? And Proverbs 10:19, in the multitude of words there wanted not sin, but he that refraineth his lips is wise. Kung ikaw, napigilan mo yung bibig mo na magsalita ng kung ano-ano, may tuturin kang wise. Ibig sabihin kung hindi ka kismosa. Yan. May mga nag-aaway-aaway kasi dahil sa chismis. Masarap ang kiss. Sobra, makapaturis, sabi niya. Okay, ka dyan. Kung palang napipigilan natin yung ating bibig na magsalita ng masama, i-chismis ang kapitbahay mo, may tuturing kang wise. Amen? And then last, Proverbs chapter 11, verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Kung ikaw ay nangaakay ng kaluluwa, inaakay mo sila sa magandang bagay, halimbawa na lamang, inaakay mo dito sila sa church, makinig ng salita ng Diyos, may tuturing kang wise. Amen? They are wise when they saw the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. And you know what? Ito na po tayo. Anong oras na ba? 11. Tagal na pala tayo. Concluding verse po tayo. You know what? We shall see Jesus. Amen? Amen. Makikita natin ng Panginoon. 1 John chapter 3 verse 2. 1 John chapter 3 verse 2. Makikita natin ang Panginoon. 1 John chapter 3 verse 2. Sabi dito, Beloved, now are we the sons of God. Maliwanag po salita ng Diyos. Ngayon, anak na tayo ng Diyos. Amen? Amen. And it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, the Lord Jesus Christ, we shall be like Him, for we shall see Him, Jesus, as He is. Amen? We shall see Jesus. Excited ba kayo? Excited ba natin? Kasalubong, makita ang ating Panginoong Hesus? Amen. At sana po mga kapatid, pag dumating ang araw na makikita natin ang Panginoong Jesucristo, gaya po ng mga chef ng mga 4 na klase ng tao nito, nung nakita nilang Panginoong Jesus, sana po yung kalagayan po nila ay yun po ang kalagayan natin. Sa shepherd, meron po silang marangal na trabaho. Amen? Amen. The just and devout men. Si Simeon, siya po ay matuwid at debotong tao. Si Anna, which is the widow woman, she is faithfully serve God with fasting and prayer. Yung pangatlong tao, the wise men. Sana po, pag nakita natin si Jesus Christ, patagpuan ng Diyos na wise ang kanyang mga anak. Wise in heart, wise in mind, wise in all decision, wise in serving the Lord Jesus Christ. Nakakalungkot, makikita ka ng Panginoon. Anong kalagayan mo pag nakita mo ang Panginoon? Ikaw ba yung mananampalataya ng wedding? Yan. Patay tayo dyan. Ikaw ba'y naglalamay sa sugalan? Hindi po.
Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Kung po tayo nagtatapos. Let's pray. Dakilang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming pag-aralan. Salamat po sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Nakita namin, Panginoon, ang mga apat na klase ng tao ito. Kung ika'y kanilang nakita, Panginoon. Nakita namin sa kanilang buhay ang kalagayan po nila. Nakita namin kung anong ginawa nila nung nakita kanila, Panginoon Diyos. Ikaw, Panginoon, magsilbi po ng aral din sa amin minsan kung paano namin gamitin ang buhay namin, Panginoon, sa mundong ito. Habang kami, Panginoon Diyos, ay naglilingkod sa iyo. At darating ang panahon, Panginoon, na makikita ka namin gaya ng nung unang nagpakita ka sa mundong ito, Panginoon. Sana, Panginoon, matagpuan mo sa buhay ng mananampalataya, bawat mananampalataya nandito na sila po ay nasa marangal na kalagayan. Kami, Panginoong Diyos, naway nasa matuwid na paubuhay. Kami, Panginoon, ay matapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. At kami, Panginoon, ay may wise heart, wise mind, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang iyong salita na yung talakay na yung pag-aralan. Wala po kaming tinataas kung hindi kayo, Panginoon. Sunduan mo, Panginoon, ang mga salita mo sa aming puso. Bawat Panginoong Diyos, mapagkukulang ang aming nagawa. In Jesus' name,